Uy! Uy! Lakas gabi. Good day guys, for today's video, kakargahan nga pala natin ang Mio ko na to. Bali, etong mga parcel na nakikita nyo ay yung mga parts na gagamitin natin mamaya sa kanyang makina. Bali, ang vlog na to ay hindi tutorial kung paano magkarga ng makina, kundi gusto ko lang i-share sa inyo kung worth it ba na palakasin ang inyong mga motor, especially sa aking Mio Sporty. Mamaya isi-share ko din sa inyo kung magkano lahat ang mga nagastos ko dito, including yung kanyang labor at syempre yung pros and cons ng pagiging kargado ang makina. Well, sabi nga nila pagdating sa motor, stock is good daw. Syempre, nakadesign talaga ang performance nito according sa kanyang displacement. Pero minsan it depends pa rin sa riding style mo. Yung iba kasi gusto yung may power ang motor nila. Syempre, sino ba naman ang may ayaw nun, 'di ba? Dahil as much as possible, gusto nating makamit yung full potential ng ating mga motorsiklo. Pero kung typical na rider ka naman, maganda din ang pagiging stock nito, lalo na kung pinangko-commute mo lang siya or pinanghahanap buhay. Sa case ko kasi, dito ko lang naman ginagamit ito sa amin, yung tipong panghatid sundo lang, and kadalasan may angkas pa ako dito. Kaya may mga times na lalo pa akong nabibitin sa arangkada ng Mio Sporty ko, kasi nga 115cc lang siya, kaya medyo makupad talaga. Bukod doon, sabi nga nila mas magiging matipid pa daw sa gas ang Mio pag nakargahan na. Base kasi dun sa experience ng iba, mas matakaw pa nga daw ito sa gas kapag stock. Kaya dahil dyan, mas lalo tuloy ako na-convince na kargahan na talaga ang Mio ko na to para mas maging efficient pa lalo ang takbo niya. Eto nga't natanggal na namin ang kanyang makina, bali dito lang muna natin siya ilalagay sa may gilid. Ang kagandahan nga sa Mio napakadami ng mekaniko ang aral sa makina nito kung paano kakargahan. Bukod doon, madami na ring available parts na plug and play ang pwede mong mabili para dito. Bali, iisa-isahin at i-unbox muna nga natin yung mga nabili kong pyesa para sa motor ko na to. Una na dyan, itong MTRT na head. Bali, naka-big valve na rin ito at complete package na. Kasi kapag binili mo na siya, may kasama na siyang valve seal, retainer, exhaust stud, valve lock at washer. Nagkakahalaga naman ito ng 5,763 pesos. Sunod naman ay itong CNC block ko na 59, bali kumpleto na rin ito pag in-order mo. May pin at gasket na rin siya at ang presyo naman niya ay 1,049 pesos. Sa cams naman, shower yung binili ko, bali ang lip niya ay 7mm. Nakuha ko lang naman ito sa halagang 458 pesos. Tapos itong carb na Keihin, 28mm naman siya na round slide. Replica lang to kaya na-score ko lang siya ng 373 pesos. Etong clutch ko nga pala ay nadali ko lang sa tropa sa halagang 300 pesos. Pagdating naman sa mga spring, puro MTRT nga yung binili ko kasi eto nga daw yung subok na at matibay talaga. Katulad nitong clutch spring na worth 386 pesos. Etong center spring naman ay 760 pesos. Tapos yung valve spring ay worth 600 pesos. Bali 5 turns nga pala ito. Bumili nga rin pala ako nitong rocker arm na worth 192 pesos and also yung kanyang cam bearing naman ay 240 pesos. Normally yung mga nagkakarga sa Mio, pinapalitan nila ito ng pipe para hindi sakal. Usually JBT kinakabit nila dito yung tigpa 5,000 para adjustable. Kaso medyo tight ako sa budget kaya sabi ko baka umubra tong B-lane exhaust ko na pinaglumaan ng aking Z2S. Bali bumili na lang ako ng 51mm na elbow na pang Mio. At ayun, nagawa naman ng paraan. At least 484 pesos lang ang nagastos ko instead of 5,000, di ba? Oo nga pala guys, nag-upgrade na rin pala ako ng magandang brake shoe para lumakas din ang stopping power ng Mio ko. Syempre kailangan kakambal din ng malakas na motor ang malakas din na preno. Okay guys, bali yan na pala lahat ang nagastos ko. Tapos idagdag na lang natin dito yung labor na 3,800 pesos. Kaya ang grand total natin ay 14,405 pesos. Halos kulang-kulang 15,000 din ang naubos ko dito. After makargahan ng Mio ko, ang kinalabasan na displacement na nito ay 158cc. Okay guys, no, finally tapos na rin ang ating Mio na kargahan. No? As you can see naman, nakakabit na yung kanyang head, kanyang block, and also yung kanyang tambucho. And ngayon, check natin kung maganda yung sound niya. Kung uubra ba. Normally kasi, puro mga JBT yung nakakabit dito sa Mio na kargado eh. Hey! Grabe oh. Ang ganda ng tunog. Ayos oh, ganda ng tunog oh. So bali ginawa namin, no, nilagyan lang namin siya ng bracket dito sa ilalim.
na nakakonekta doon para kahit papano hindi masyadong umugat, pero matibay naman yan actually. Pero syempre guys, no, ang pinaka-highlights ng video na to malaman natin kung talaga ba lumakas ang Mio ko na to. Testingin natin kung lumakas. Ayan yung tunog niya, oh. Hey! Uy! Uy! Ang lakas, gabi. Ang nakikita ko na nga lang benefit sa pagiging kargado ng makina, of course, syempre, yung magkakaroon tayo ng extra power sa ating mga motor. Kumbaga, siguradong may ibubuga na talaga ito, lalo na sa mga ahunan. At kahit may angkas ka pa, siguradong kakayanin nito. Sa konsumo naman, para sa akin, mas naging matipid pa ito kasi mas lalong naging efficient yung sunog niya. At syempre, malaki din ang nasave ko sa pera dahil imbis na bumili pa ako ng 160cc na scooter, sa halagang 15,000 lang, nakapag-upgrade na ako sa 158cc na motor. Ang nakikita ko na nga lang disadvantage sa motor na to ay yung kanyang maingay na tambucho. Mas takaw atensyon kasi yung tunog nito sa mga enforcer, kaya pwede ka talagang masita. Pero kasi yung iba ang ginagamit nilang pipe ay JBT para may adjuster, kaya yung iba napapahina nila yung tunog nito. Buti na nga lang yung B-lane ko meron din kasamang busal, kaya just in case na dadayo ako sa ibang lugar, isasalpa ko muna ito pansamantala. Isa pa nga daw sa disadvantage kapag kargado na ang iyong motor, hindi mo na nga daw ito pwedeng ipangbiyahe sa malayo kasi mabilis na daw itong mga init o mag-overheat. Well, para patunayan kung totoo ba ang mga sabi-sabi na to, gagawa tayo ng separate video kung pwede ba talagang ipang long rides ang motor na kargado katulad nitong Mio ko. Isa pa ngang negative feedback na naririnig ko dito yung kapag nabuksan na daw ang makina nito, doon na daw lalabas yung ibang mga sira niya. Well, malalaman na lang natin yan sa mga susunod pang buwan or taon kung tatagal ba tong Mio Sportico na to. Pero tingin ko naman iba pa rin sa case ng Mio dahil halos na perfect na ng mga mekaniko ang setup nito. And bukod doon, ang dami ko na rin kilala na kargado ang kanilang mga motor. And as of now, well operated at nagagamit pa rin naman nila ito sa araw-araw. Okay guys, no, thank you for watching, no. Bali ang next project ko na lang pala dito mapapogi siya, no, kasi kung makikita nyo ang dami ng gasgas ng kanyang mga kaha, and also kanyang mags dapat din natin ipapinta. So bali gagawin ko diyan ipa-powder coating ko. Ang kulay nga pala niya is chameleon blue. Most of the fairings gagawin na lang nating black and carbon. So yun yung next project ko sa kanya para at least kahit papaano maging presentable pa rin siya kasi as you can see naman, no, daming gasgas, sira-siran. After natin ma-upgrade yung kanyang laman loob, it's time naman para i-upgrade yung kanyang panlabas. So yun. So maraming salamat sa inyo guys, no. Kita-kits na lang sa part 2 ng vlog na to.